Ano, nakapag-desisyon ka na? Alam mo, Jose Enrique, mahirap talaga ang hinihingi mo. Hindi ko kaya gawin yun. Nakikiusap naman ako sa'yo. Iba na lang ang hilingin mo. Huwag lang ako. Gusto mo ng pera? Babae? Ibibigay ko. Huwag lang ako. Ikaw, desisyon mo yan. Cecilia! Carlos Miguel. Oh. Tamang-tama, dito ka pala. Alam mo, meron akong sasabihin sa'yo tungkol sa asawa mo. Ano yan? Kilala mo ba talaga si Cecilia? Jose Enrique, please. Meron kang mga bagay na hindi nalalaman tungkol sa kanya. Love, bakit hindi ka pa nag-BBS? Malalate ka na sa office. Alika na, sumama ka. Bakit? Anong kailangan ko malaman ko sa asawa ko? Love, nagbibiro lang yung kapatid mo. Hindi siya si Cecilia. Ikaw ang totoong Cecilia Polencio? Kinopya ka mong mukha mo? Oo. Nagpa-opera si Olga para magkunwaring siya na ako. Eh bakit hindi nakakahalata ang mga Altamonte na hindi ikaw yung sinasabi mong si Olga? Hindi ba sila nakakahalata sa mga kilos niya? Ang boses, halimbawa. Nabanggit ho kasi sa akin ni Carlos Miguel na artista sa mga plays si Olga at magaling ho daw siyang umarte. Yun ho siguro ang dahilan kung bakit hindi nila nahahalata yung mga kilos niya. Bakit hindi niyo ho sila imbestigahan para malaman yung nagsasabi ako ng totoo? Dahil yun ang totoo, hindi siya si Cecilia. Ano sabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Dahil ang totoo, si Cecilia ay isang anghel. Ilan ba sasabihin mo sa akin? Alam mo, Tol, napakaswerte mo sa asawa mo. Maganda na, mabait pa. Kaya nga alam mo, natutuwa ako at nagkaroon ako ng isang hipag na katulad ni Cecilia. Nabanggit mo kanina na napasok ka kamo sa mental hospital. Sigurado bang magaling ka na? Matiniw nyo naman siya nakakausap ngayon, di po ba? Pero hindi matino ang mga pinagsasabi niya. Eh bakit di nyo muna alamin kung totoo nga sinasabi niya? Kaya ho ako nasiraan ng bait. Nang dahil sa kagagawa ni Olga. Totoo ho yung sinasabi ko. Bakit hindi niyo kami samahan sa mga Altamonte para magsayang ng oras? Halika, Cecilia. Tayo nagsasay ng oras dito. Halika na. Hindi, Gilbert. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko. Love, papasok ka pa ba sa office? Huwag na lang, dito ka na lang. Bakit? May problema ba? Kung halimbawa bang nalaman mo na may kasalanan ako sa'yo. Kung halimbawa lang tapos nalaman mo na niloko kita. Magagalit ka ba? Sa lahat na ayoko, yung niloloko ko. Kahit mahal mo ko? Siyempre, mas masakit kung gano'n. Kasi hindi mo matatanggap, di ba? Bakit, Cecilia? Ba't mo tinatanong yung mga bagay na to? May kasalanan ka ba sa akin? Niloko mo ba ako? Hindi, Carlos Miguel. Hindi kita niloko. At kahit kailan, hindi ko pwede gawin lokohin ka.
sinasabi ko. Hindi ako baliw. Totoong nangyari yun, hindi ako nag-iimbento. Totoong sina Olga at Chuancho may kagagawa ng lahat. Bakit hindi niyo sila huliin? Bakit hindi niyo sila ikulong? Hindi sa binabastos namin kayo. Pero kadadaduda ang background ng kasama mo. Inamin niya na nanggaling siya sa mental hospital. Gusto niyo bang maniwala sa mga pinagsabi niya? Ano ba ito? Hindi ka baliw ang mga sinasabi ko! Nagsasabi lang ako ng totoo. Maniwala naman kayo sa akin! Tama na. Hindi naman na tayo papakinggan eh. Hindi ka na. Tol, kala ko ba papasok ngayon sa opisina? Ba't nandito ka pa? Nag-worry lang kasi ako si Cecilia eh. Bakit? Parang may problema siya eh. Tinatanong ko naman siya pero ayaw naman niya sabihin sa akin. Baka naman wala talaga siyang problema. Baka naman napaparanoid ka lang, Tol. Masyado ka kasi in love sa asawa mo eh. Hindi sa ganun eh. Alam mo, nararamdaman ko parang there's something wrong. Parang takot na takot siya eh. Parang may kinatatakutan talaga siya eh. Sayang hindi lang tayo nagpunta dito. Bakit ganun? Bakit walang naniniwala sa akin? Hindi totoo yan, Cecilia. Ako, naniniwala ako sa'yo. Hindi, Gilbert. Awa lang yan nararamdaman mo para sa akin. Ang totoo niyan, walang naniniwala sa akin. Cecilia, tama na. Huwag ka na umiyak. Please. Cecilia? Cecilia! Totoo ba yung sinasabi mo? Believe me, pinamukha talaga ni Consuelo kay Vladimir na wala na siyang aasahan pa. Ginamit pa nga ako ni Consuelo eh. Pinalabas niya na may relasyon kaming dalawa para tigilan na siya ng asawa mo. Totoo naman may relasyon kayo, hindi ba? Oo, gamitan. Pero alam ko si Vladimir pa rin mahal niya. Kaya matuwa ka na kasi pinagbigyan ka ni Consuelo. O natakot. Now I'm curious. Ano ba nakaraan ng babaeng yun? Kung ano man yun, huwag mo nang alamin. Total, yung iyon na naman asawa mo eh. Consuelo, sinabi ko kay Ramon na bigyan ka ng welcome party sa kumpanya this coming week pagpasok mo. At payag siya sa idea ko. Doña Victoria, no need to do that. Priority ko trabaho ko. Hindi ako makipag-socialize. Bakit naman, Consuelo? Yan ang hirap sa'yo eh. Puro ka trabaho. Hindi mo ba naisip na dapat ka na mag-asawa uli? Doña Victoria, yung mga lalaking yan, panggulo lang yan sa buhay. Kung papipiliin ako between my ambition o yung mga lalaking yan, ambition ko pa rin ang pipiliin ko. Pero bakit ganon, Consuelo? Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa bang wala ka? Lahat na sa'yo na, hindi ba? Marami pa, Doña Victoria. Napakarami pa. Jose Enrique, magmerienda ka muna, iho. Katatawag nga lang pala ng papa mo. Gagabihin daw ng uwi dahil sa board meeting. Baka pinaghahandaan na nila yung pagpasok ni Consuelo sa kumpanya. Ay! Siguradong uunlad ang kumpanya ninyo dahil sa pagpasok niya. Aba,
Eh di hamak na matalino naman talaga si Ma'am Consuelo. Yun nga ho yung nakakatakot eh. Ano ibig mo sabihin? Wala akong tiwala doon sa babaeng yun. Ba't ba wala kang tiwala kay Consuelo? May ginawa na naman ba? Pinasakin niya na naman ako. Ano, tanga lang siguro ako. Ilang beses niya na akong pinaasa tapos bibitawan na lang pala. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na siya. Pare, may asawa ka na. Pareho lang silang manloloko. Pare, ni minsan hindi ka binatawan ng asawa mo. Pare, patawarin mo na siya. Magsimula uli kayo. Alam mo, mas matatahimik ang buhay mo kung maayos ang pamilya mo. Wala ka. Ano nangyayari? Hindi mo na natatandaan? Hinimatay ka kanina sa presinto. Siguro sa sobrang sama ng loob. Cecilia, huwag ka na umiyak. Lalo lang makakasama yan sa'yo eh. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka na lang. Maghapon ka na nakakulong dito sa kwarto, ah. Nag-worry na ako. Ano ba talaga problema? Wala. Walang problema. Huwag mo nang intindihin yun. Mas gusto ko lang talaga dito sa kwarto. Bakit parang takot na takot ka lumabas ngayon? Labaan ka ba? Hindi. Mas gusto ko lang na magkasama tayo dito, tayong dalawa. Carlos Miguel, phone call para sa'yo. Si Apollo yata. Baka sa trabaho lang yan. Hindi lang, Cecilia. Love, sama na ako sa'yo. Sandali lang to. Tapusin ko lang. Sige, hayaan mo na, Cecilia. May sasabihin din ako sa'yo. Pinagtataguan mo ba ako? Jose Enrique, pwede ba? Tama na. Huwag mo na akong guluhin. Hayaan mo na lang ako at ang asawa ko. Hayaan mo na lang ako at ang kapatid mo. Pabayaan? Olga, tagal kitang hinanap. Pagkatapos ngayon nakita na kita, gusto mo, tigilan kita. Masakit sa akin na naging asawa ka ni Carlos Miguel. Pero wala na akong magagawa doon. Pagkatapos ito lang hinihiling ko sa'yo, kapalit ng sikreto mo, hindi mo pa mabigay sa akin. Olga, mahal kita. Mahal na mahal kita. Wag mo nang uulitin yon. Pwede ba, Jose Enrique, umalis ka na? Umalis ka na!
tuloy kayo. Pasensya ka na, anak, kung nagpunta kami ng walang pasabi. Kasi nanggaling ako sa doktor, nagpasama ako kay Esme. Naisip ko, malapit din naman. Dumaan na ako. Okay nga ho yun eh. At least dumalaw kayo. Gusto nyo sa loob tayo? Tara, pasok tayo. Naku, wag na. Nakakahiya sa mama mo. Dito na lang sa labas. Maraming salamat. Ayoko namang maasiwa siya sa akin. Oo nga, Carlos Miguel, dito na lang kami. Tsaka presko dito eh. Oh, sige, sige. Teka lang, tawagin ko lang si Cecilia. Naku, Esme, siguradong matutuwa ang anak ko na dumalaw tayo sa kanya, di ba? Diyos ko, matuwa nga kaya. Cecilia? Manang Mona? Manang Mona? Oh. Manang Mona? Nasaan si Cecilia? Hindi ko nakikita eh. Ang alam ko, nandun pa sa kwarto niya. Wala naman siya sa kwarto eh. Uy, saan kaya napunta yun? Uy, mga ineng, bilis-bilisan naman ninyong kilos at nagugutom na sila eh. Sige na. Ayusin mo nga. Tapos mag-iusap ka, oo. O, ganyan. Sige, ilabas nyo na doon. Para kanino ba yung mga yan? Sa bisita. Sinong bisita? Yung inay at kaibigan ni Cecilia. Kait. Okay, Salamat. So, anong balita, Esme? Nagbasa ka ba ng dyaryo? Joke lang.